Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So alam nga ng lahat na napakatindi ng pinakita na rookie season ni Victor Wembanyama dahilan upang mapangalanan siya bilang unanimous Rookie of the Year ng NBA. Kahit nabigo nga sila makapasok sa playoffs, nag-dominate nga siya sa depensa. Easily could have been the first rookie to win the Defensive Player of the Year award. Ganun pa man ay duda nga si Shaquille O'Neal na kilala bilang ang most dominant player of all time na mapapalitan siya ni Wemby sa usapan na ito. At ito umano ay sa dahilan na madalas nga daw itong tumira ng mga outside shots. Kung gagamitin niya nga daw ang kanyang 7'5" na tangkad sa ilalim, posible pa nga daw. Subalit magkakaroon ka nga daw ng up and down performance kapag madalas kang tumira sa labas. Well, may punto nga dito si Shaquille O'Neal mga kaibigan. Kahit nga ang greatest shooter of all time Stephen Curry ay minsan ay may mga off games pa din talaga o kaya naman off shooting night. Yun nga ang katotohanan kapag madalas kang tumira sa labas. May kasabihan nga sa atin na hindi naman araw-araw Pasko. Subalit ang sinasabi lang nga dito ni Shaquille O'Neal ay ang kalahating parte ng basketball at yan nga ay ang opensa. Pwede nga si Wemby ang maging pinakadominante na defensive player sa buong kasaysayan ng basketball even at the moment. Last season ay milya-milya nga ang lamang niya sa blocks and steals combined while playing limited minutes sa iba pang players. Subalit kung opensa nga ang pag-uusapan ay tama nga si Shaquille O'Neal. Kahit gaano ko nga kagaling at katindi ang mismatch ng alien ng Spurs sa ibang players, may mga araw pa din talaga na mamalasin siya regardless sa tindi ng depensa ng kabilang team. Unlike sa pag-dunk, bibihira ka dito na magmintis at talagang aangat ang field goal percentage mo. Isang bagay na medyo kailangan pang i-improve ni Wemby dahil below 50% pa nga ito last year. Mababa nga yan para sa mga player na above 7 feet ang height. Ganun pa man ay rookie pa lang nga siya mga kaibigan at madami pa siyang panahon para mang-improve. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ang multi-time All-Star DeMar DeRozan naman mga kaibigan ay naniniwala na makakaabot ang kanyang bagong team na Sacramento Kings sa NBA Western Conference Finals. Kung sakali nga ay malaking hakbang ito mga kaibigan, ganun pa man hindi naman ito imposible, lalo na't may talent level sila para maging katotohanan nito. Last season nga ay sila talaga ang number 7 seed subalit nagkasunod-sunod ang talo nila nang magtamo ng injury ang first runner-up sa 6-man Player of the Year award Malik Monk sa last 2 weeks ng regular season. At ngayon nga ay naidagdag nila si DeMar DeRozan sa kanilang lineup. May projected starting 5 sila ni De'Aaron Fox, Kevin Huerter, DeMar DeRozan, Keegan Murray at Domantas Sabonis. Andyan din sa bench sila si Malik Monk, Keon Ellis, JaVale McGee, Alex Len at Trey Lyles. Subalit tiyak na hindi ito magiging madali. Matindi nga ang competition sa West. Kung sakali ay malaking achievement ito para kay DeMar DeRozan kung papangunahan niya mga kaibigan ng Kings from not making the playoffs the season before to making the West Finals. Kayo ba mga kaibigan, sa pagkakadagdag ni DeMar DeRozan sa Sacramento Kings, sa palagay nyo ba ay kaya na nilang makipagsabayan sa mga bigating team sa Western Conference?